Hello mga kariyal, para sa mga nalilito or hindi pa alam kung alin ang speed terminal number 1, 2, and 3 sa motor ng electric fan, para po sa inyo ang video na ito. Kaya tapusin na panoorin ito hanggang dulo dahil malalaman dito kung alin ang speed terminal number 1, 2, and 3 sa fan motor gamit ang analog and digital tester. Pero bago yan, hindi natin dapat kalimutan na pasalamatan ang lahat ng aking mga subscribers, lalo na po ang mga nag-like and comment sa aking nakaraang latest video na sina Sir Walde Liwanag, Lorenzo Advincula Jr., Jan Luis Borja, Salty Mabilangan, Kim Robion Mulad, Donato Matias, the senior citizen, 64 years old ng Malibay, Pasay City. Ganon din po sa mga silent viewers ko na kahit hindi kayo nagko-comment ay alam ko po na nandyan kayo. Maraming salamat at shoutout po sa inyong lahat. Okay, patuloy na po tayo. Alin ba ang speed terminal number 1, speed number 2, speed number 3 dito sa mga terminals ng motor ng electric fan? Meron po tayo dito na isang motor ng electric fan na ang terminals ay hindi natin alam kung alin yung para sa speed number 1, 2, and 3. Sa video ito ay aalamin po natin kung alin dito para hindi po tayo nagkakabaliktad ng connection sa terminal ng control switch dahil minsan ay nakakalito po ito. Ang una pong gagawin, gamit lamang po muna natin ay digital multimeter at iseset po natin sa ohmmeter. Ilagay po natin sa 20K yung selector knob. Ayan. So napansin nyo, naka-OL yung display. OL means open line. Walang connection sa dulo ng test probe. Kasi pag may connection, pinag-short natin ito, magkakaroon ng reading na 0. Ayan, naging 0 po yung reading. Bitawan, open line na naman. Pag dinikit, shorted, 0. So yun po ay gumagana, ibig sabihin. So bitawan, para makita yung speed 1, 2, 3 terminals, ang una po nating hahanapin dito sa motor ng electric fan ay yung common terminal. Alin ba yung common terminal sa motor na ito? Hanapin natin gamit ang digital meter. Ito po ay mayroong 6 na terminals. Nakahiwalay na po yung dalawa. Identified po ito na para sa kapasitor. Tapos itong hindi natin alam kung para saan. Hahanapin po natin dito ang common. Idikit lang po yung isang test probe sa terminal ng kapasitor. Dito po yan. Dahil nakahiwalay na yan, identified para sa kapasitor yan. Hanapin natin dito sa 4 na terminals na ito kung alin yung magkakaroon ng reading na 0. 0 means shorted. Nananatiling nakakabit po yung isang test probe doon sa terminal ng kapasitor. Pag may na-reading na po tayo dito na 0, yun na po ang common. Subukan natin. Unahin natin po yung white. May reading po siya, 1030. Kasi naka-kilo ohms po yun. Isunod yung red. May reading rin po, 860. Yung blue, 1100. So may reading. Yung black, ayun, nagkaroon po ng reading na 0. Ibig sabihin po niyan, shorted. Kung alin po yung shorted or 0 ang reading, yun na po ang common. Ito. Kulay black din po yung common dito sa windings. Ibig sabihin yung dalawang yan, parehas po yan na common terminal. Ito po ay common terminal ng windings at ito po ay common terminals ng kapasitor. Magka-connect po yan dalawa na yan sa loob ng motor. Shorted, 0. Magkadugtong sila sa loob. Okay? Confirm na ito yung dalawang common. Kasi yung isa, may reading po yan. Hindi po magkakaroon ng 0 resistance reading dyan kung dito tayo magko-connect sa kabila ng kapasitor. Dito. Kahit testerin po yan, lahat po yan magkakaroon ng reading. Yan po ay hindi common. Ito po ang common kasi naka-reading po siya ng 0 at isa lang po yung 0 dito. Lahat na nang natira ay may resistance reading. Kahit doon sa isang terminal ng kapasitor, may reading din po yan. Ayan o, 1640. So, ito po ang common ng kapasitor at yung black dito ang common terminal ng windings. Okay?
Yun po ang unang proseso na ginagawa para makuha yung speed terminal 1, 2, 3 ng pan motor. Buhulan na natin ito, palatandaan na ito ay common terminal. Ayan. Dito pa lang nakita na natin yung mga speed terminals. Ito pong natirang tatlo na ito ang speed terminals. Hindi lang natin alam kung alin dyan yung number 1, 2, and 3. Hahanapin pa rin natin dyan ang 1, 2, 3 sa kanilang tatlo. Ganito lamang po ang sunod na gagawin. I-check naman po natin at i-record natin ang resistance ng lahat ng terminals mula sa common terminal ng windings. Ito po yung common terminal ng windings, yung kulay black. I-connect po yung isang test probe, ganyan. Kahit magkabaliktad po yung test probe, kahit itong itim ang ilagay doon, pwede pong baliktaran yan. Ngayon, i-check po natin ang resistance nito at i-record natin. Yun po ang proseso sa mga hindi pa kabisado ang gawain ito para hindi malito. Simula sa common terminal, yung black, unahin natin yung red. Kunin natin ang resistance reading niya. Ang red, ayan, 860. Ang nakalagay po doon, 0.86. Ita-times natin sa 1,000 dahil naka-kilo ohms po yung setting ng ating range. Kaya ang reading po dyan ay 860. So, 860 ohms. Sunod natin ay yung white. I-connect. 1,030. 1,030 ohms. Pasensya na po kayo at magalaw yung camera. Nasa dibdib ko po kasi yan. Sunod natin ay blue. $1,100. 1,100 ohms. Dalawa po yung terminal ng capacitor dito. Susukatin natin din yan. Yung kulay black. Black. Tingnan natin kung anong magiging reading. Ang reading po ay 0. Hindi po yan ang susukatin natin kasi yan po ay common terminal din. Parehas pong common yan. Yung isa po ang sukatin natin. 1,640 ang reading. Okay? 1,640 ohms. Ayan, nakuha na po natin yung lahat ng resistance ng bawat terminals mula sa common terminal ng windings. Makukuha na po natin ngayon dyan kung alin yung speed terminal number 1, number 2, number 3. Papaano gagawin? Gumawa lang po tayo ng pattern. Ang capacitor po dapat ay yung may pinakamataas na resistance. Very high ang resistance. Tapos yung para sa speed number 1 ay yung high resistance. Then sa speed number 2, yung medium ang resistance. Para sa speed number 3 ay yung low ang resistance. Okay? Tingnan natin at hanapin natin kung alin sa mga resistance ng bawat wires ang mayroong pinakamataas na resistance. So, ang pinakamataas na resistance po dito sa lahat ay yung 1,640. Ito po yun. 1,640 ohms. Tapos yung high, sumunod doon sa pinakamataas, ay yung 1,100. 1,100 ohms. Then, yung sumunod doon, medium, ay 1,030 ohms. Then, yung pinakang low ay yung pinakamababang resistance sa lahat at yun ay 860 ohms. Yan po ang pagkakasunod-sunod niyan. Tandaan, sa capacitor yung pinakamataas na resistance. Then, sa speed number 1 ay yung sumunod. Sa speed number 2 ay yung sumunod dun sa high. At yung pinakamababa ang resistance na terminal ay yun ang para sa speed number 3. Ano yung mga kulay nila para hindi tayo nalilito? Ito po yung black. Tapos yung blue. Yung white. Then red. Nakita na natin kung alin dyan yung para sa speed terminal 1, 2, 3. Yung 1, blue, para sa speed number 2.
white. Para sa speed number 3, red. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod niyan para hindi po kayo nalilito. Pero kung kabisado na po ninyo itong proseso na ito, hindi na kailangang maggawa ng ganitong kodigo. Pag tester pa lang yan, alam na kaagad, natatandaan na kaagad pati kulay para saan i-connect. 1, 2, 3 ba yan or capacitor. Ngayon, para lamang po ito sa mga baguhan at hindi pa kabisado ang ganitong gawain. Kaya pasensya na po yung magagaling na. Kung alin po yung pinakamataas ang resistance, yun po ang para sa capacitor. Ito po yun, nakahiwalay na. Kung ganito ang nakita nyong motor, nakahiwalay na ganyan, automatic na yan. Para sa capacitor talaga yan. Dito na lang kayo malilito. Ganyan lang po ang prosesong gagawin at nakita nyo na kung paano ko nakuha. Yan po ang procedure na ginagawa ko. Kung alin ang pinakamataas na resistance sa tatlo na ito, yun po ang para sa number 1 at yun po ay kulay blue. At para sa number 2 ay yung sumunod na mababa ang resistance. Then sa speed number 3 ay yung mas pinakamababa na resistance. Kaya wag po kayong malilito. Pag mataas ang resistance, ang speed po ng LC ng motor ay mabagal. Pag mababa ang resistance, mabilis ang ikot ng LC. Marami pong nalilito doon. Bakit pag mataas ang resistance, dapat daw ay mas mabilis umikot? Baliktad po, mas mabagal pong umikot pag mataas ang resistance. Dahil nire-resist, kinokontrol niya yung daloy ng kuryente, kaya bumabagal po yung ikot ng LC. Kaya kung mababa ang resistance, inaalaw niya yung current na bumilis ng daloy, kaya mabilis din ang ikot ng LC. Okay? Malinaw? Ganun lamang po yun. Yan po ay nakita natin ang speed terminals gamit ang digital multimeter. Okay, ngayon ay gagamit naman po tayo ng analog multimeter. Magkaiba po ang paggamit ng analog multimeter at saka digital multimeter. Kaya pinakita ko kanina yung digital multimeter kung paano gamitin. Ngayon naman ay analog. Kung analog ang gamit, iseset po natin sa ohmmeter yung range ng multimeter. Ilalagay lamang po natin yan sa times 10. Ayan. Tapos, ikakalibrate po natin yung meter pointer. Kailangan naka-zero calibrated. Pagdikitin ang test probe, ayan, medyo lihas sa zero. Gamit ang zero adjuster, itapat lang po yan sa zero. Ayan, nakatapat na sa zero, accurate na po ang reading yan. Pag ganyan. Bitawan, then ulitin. Okay, andun tumama sa zero, pwede na po natin gamitin ang ohmmeter. Ganon din po ang proseso sa ginawa natin sa digital multimeter. Pero ang reading ay magkaiba dahil doon po ay digital. Nakikita na kaagad yung number. Dito po ay magre-reading talaga tayo dito sa scale niya. So tingnan natin, dahil nakita naman na natin dito yung kung alin yung common, ganon din po yan. Kunwari hindi natin nakita ang common at hindi natin alam, ang gagawin din po ay ididikit lang po yung isang test probe dito sa terminal ng capacitor. Alin man dyan sa dalawa. Pwede na pagdikitin na yan para shortcut, para hindi na maghanap kung alin dyan yung common sa terminal ng capacitor. Ang hahanapin na lang ay yung common ng windings. Pero dito, iisa-isahin natin katulad nung kanina. Ikabit natin ng ganyan yung test probe sa terminal ng capacitor. Tapos hahanapin natin kung alin yung zero ang reading dito sa lahat ng terminals. Dapat ang meter pointer ay pumalo ng sagad doon sa zero, means shorted. So isa-isahin na po natin ito para makita natin ang common. Unahin ang white. O may reading, nag-deflect. Hindi yan ang common. Okay, may reading din yung blue. Hindi rin yan ang common. Sa red, may reading. Hindi rin siya nag-zero. Hindi yan ang common. Tingnan natin itong black. So may reading. Hindi rin yan ang common. Hindi rin natin nakita ang common kasi may mga reading lahat. Dapat ang reading po muna ay maging zero para makita natin yung common. Hindi po yan common. Bakit hindi naging common yan? Kanina common yung black na yan. Bakit hindi naging common? Kasi yung connection po nung isang test probe ay wala sa common ng capacitor. Dapat nasa common po ng capacitor dito sa kabila. Ayan. No, ngayon natin hanapin para makita natin kung nasaan ang common. White. Ayan, may reading. Hindi yan. So, ang reading po niyan ay 1030. Katulad nung kanina sa digital. Tapos, yung blue,
May reading din po, hindi rin po yan ang common. Dahil ang blue po ay may reading na 1,100. Yung red, nag-deflect din po. Ang reading ay 860 ohms. So, ibig sabihin, yung tatlo na yan, hindi common terminal. Subukan natin ngayon yung black kung magkakaroon siya ng reading. Ayan, sumagad na po sa 0. Ibig sabihin, shorted. Yan na po ang magka-connect parehas common. Nakita na natin kung alin ang common. Ito. Yan. Buhulan na natin. Katulad din nung nangyari kanina sa digital multimeter. Dalawang common ng windings at common ng capacitor. Connected po sa loob ng motor yan. Kaya yan ay 0. Ngayon, ikabit na po natin at kukunin natin yung resistance ng bawat terminals para makuha natin yung speed number 1, 2, 3 niya. Para hindi magkabaliktad ang connection sa terminal ng control switch. Paano malaman? Ikabit yung isang test probe sa common, then isa-isahin na natin ang reading niyan at doon na natin makikita yung kung alin ang speed terminal 1, 2, 3 sa tatlo na yan. Gayahin natin ang format dito. Tingnan natin kung tama sa digital, yung sa analog na gagamitin natin ngayon. Unahin natin yung red. Ayun, red. Tingnan natin. Wala pa po sa 100 yung deflection. 860 nga po yan. Tama yung reading ng digital. Bakit nasabing 860 samantalang lumagpas pa ganun? Mga kareal, ang reading po niyan ay simula dito sa kabila, dito, papunta doon. Hindi po dito magsisimula ang reading sa kabila, papunta dito. Dahil dito po nagsimula ang 0, papunta doon ang reading pataas. Kabaliktaran po ng pag-reading sa voltmeter. Dito ang 0, pag ganon. Dito po pabalik. Dito ang 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 2K. Ganon. Pabalik po ang reading. Kaya ang palo po ay lagpas ng konti sa 100. Dito banda, ang reading po niyan ay 860 sa red. Tama po yung sa digital. Ganon din. Sunod natin yung white. Ito, ayun, ang reading, 1,030. Tama po yan. Tapos yung blue, 1,100. Tama. At yung isang black, ito, ayun, 1,640. Parehas po ang reading ng digital at saka analog. Ngayon, na na-reading na natin sa analog, parehas naman ang reading. So, ganyan din po ang kalalabasan niyan. Yung capacitor ay yung mataas ang resistance at yung speed number 1 ay yung sumunod sa pinakamataas. Speed number 2, yung medium. Speed number 3, yung low, pinakamababa. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod. Kaya hindi po kayo magkakamali dito. Ito na po yung common terminal para sa line 2 ng AC plug or AC line cord. Yung black, pinakamataas, ayun. Ito po yun. At ito namang isa ay common. Kahit magkabaliktad naman po yung capacitor dyan, okay lang. Kung sakaling nakakabit yan dito at dito rin lumabas yan, ganon din. Marireading at marireading nyo yan. Yan at yan ang lalabas. Hindi kayo magkakamali na yun ang sa capacitor talaga. Sa speed number 1 ay yung blue. Ito. Tapos sa speed number 2 ay white. At sa speed number 3 ay yung red, yung pinakamababa ang resistance. Okay, maraming salamat pong muli. Paki-like and share naman po nito para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. Real life, big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.